Hello, good evening. This is Rain Manguera and this is Tech Diario para sa ulo ng mga balita. Sa Giz Guide, Infinix outs Hot 12i with up to 7GB RAM in Philippines. Enterprise is 5,000 pesos lang. Oh, pinakamurang Infinix na ba ito? Sa Noipy Geeks naman, Infinix Note 12i naman, Helio G85 naman ito, 90Hz display, 50 megapixel camera. Magkano naman? Kasi mura din ba ng 5,000? Malalaman natin mamaya. Sa Android Authority, Samsung shows a first multi-rollable phone prototype. So, hindi na nakontento si Samsung sa folding na phone. Ngayon, rollable phone naman. Naro-roll na phone. Usapan natin. And finally, sa Noipy Geeks again. For data center, 4 na data center companies looking to invest in the Philippines. So, I think this is a good news. A very, very good news para sa ating mga internet users, especially sa mga gamers. Bakit? Mamaya pag-usapan natin. Kung interesado ka sa mga itong topic, let's start. Sa Giz Guide sa panulat ni Peter Jan PJR Ikogo, Infinix Philippines or Infinix outs Hot 12i with up to 7GB RAM. 7GB RAM, tapos price is 5,099 lang, 5,100 pesos. 7GB RAM? Joke ba ito? Anyway, ito yung picture. Basta papakita ko sa inyo. Yun, yan ang magiging itsura niya. Not bad, mukha namang goods, decent. Yun nga lang, teardrop notch, pero I have nothing bad about teardrop notch. Medyo luma lang para sa akin yung design, pero goods ang teardrop notch. Okay? A new sub, ito. Okay. So, hindi siya exactly 7GB RAM. This is just 4GB RAM with 3GB na extended RAM or tinatawag na virtual RAM. Let me tell you something ha. Huwag kayong papasilaw. Huwag kayong papasilaw sa mga extended RAM na yan. Kasi, yan ay marketing strategy lang. Okay? Marketing strategy lang. Lahat po ng Android phone, since 19kopong-kopong pa ng Android, meron na pong extended RAM. Meron na tinatawag na virtual RAM talaga sila. Hindi lang po yun ina-advertise or hindi lang siya binabanggit kasi nakatago siya dati. I don't know, for some reason, bakit ginagawa na siyang big deal ngayon ng mga brands as something na additional daw. Dati naman na talagang lahat ng Android smartphone, meron talagang virtual RAM na. Nakatago lang, hindi lang, wala pang pangalan na ganyan na extended RAM. Ang tawag lang sa kanila dati, virtual RAM or ZRAM. Tama ba? ZRAM yata pagka sa Android. Okay? So, yan. Huwag kayong papasilaw sa mga ganyan, extended RAM na yan. As is na yan, talaga namang may ganyan ng smartphone nyo. Ngayon, ginalagyan lang nila ng pangalan. Okay? So, ang totoong tingnan nyo is yung 4GB RAM. Okay? Please, be smart. Ako na mismo nagsasabi sa inyo, dati na may ganyan yan. Huwag kayong papasilaw sa tinatawag na extended RAM. Yun lang sabi ko sa inyo. Huwag natin tingnan yung 7GB RAM niya kasi marketing ploy lang yan. Marketing lang yan. 4GB RAM lang ang tignan natin. So, 4GB RAM siya, totoong RAM niya. 5,000 mAh battery, that's good. Good. 64GB ROM, okay na. Sa 5,000, 64GB ang internal storage. Hindi na masama. Super storage and files cleanup. Super storage, why? UFS ba ito? Mamaya malaman natin. Cinematic DTS audio processing. So, I assume dual speaker. 6.6 inch, okay, good, not bad. So, IPS LCD ito, 13 megapixel with 1.8 wide aperture triple camera. So, pwede daw siya sa low light. So, given. Pero, nowadays, yung 1.8 hindi na ganun ka-good sa low light eh. Anyway, malalaman natin yan sa mga actual na mga reviews. Hopefully, magkaroon ako nito ng item na ito para ma-check ko rin. Pero, I don't think magkakaroon ako. So, punta na tayo diretso na tayo sa kanyang specs ito. Display is 6.6, 720p. Okay, resolution, 2GHz. Ayun, Helio A22 quad-core processor. So, do not expect malaki rito. This is not for gaming. Kahit budget gaming, hindi ito pwede. Sobrang low to. Naka-low lahat ng settings. Okay? And Power VR. Isineset ko lang po yung expectation niya pero sa kanyang price. Okay? Take note muna. Gusto ko lang linawin. Baka sabihin nyo, inaapi ko yung unit. Tingin ko para sa kanyang sa price niya is goods na goods po yan. Pero kung ang expectation nyo is makaka-gaming kayo rito ng maganda, no. Please manage your expectation. Okay? 4GB RAM is good for multitasking but the Power VR na GPU niya is not good for gaming. So, mababa po ito.
So basically, this is for multitasking but not heavy apps and games ang pwede mong isa lang. Alright? So 64GB, which is good para sa 5,100 pesos. Good po yan. 13 megapixel. So huwag na tayo mag-expect masyado sa camera siguro. I don't know. 5,000 mAh. Uy, in fairness, 18 watts fast charging. Android 11, XOS 7.6, Wi-Fi ABG and AC. So supported po niyan 2.4 GHz and 5 GHz na Wi-Fi signal. 4G lang po siya, Bluetooth, may OTG support, good. AGPS and dual SIM. Sensors, accelerometer, light, proximity, gyroscope. May gyroscope siya. So sa mga Call of Duty Mobile dyan, naghahanap ng mga gyros support. Meron siya. I don't know lang kung ganun ka smooth. Sound, magnetic, there's fingerprint sensor, USB-C. Okay, good. Medyo alam mo, kinabahan ako rin sa part na tayo. Baka feeling ko kasi 5,000 siya and Helio, baka USB, micro USB. But buti naman, good. Good job kay Infinix at USB Type-C pa rin ang nilagay nila kahit na 5,000 lang. So, good job Infinix. Good ako dyan. So yeah, 5,490 yung price. Oh, okay. So, introductory price lang pala. Ito, for introductory price lang yung 5,100. So, paunahan na lang po. So, para sa akin, it's not really something na to be para sa mga budget gamers. No, it's not. But for those na gusto ng social media, mga basic at multitasking na rin, good. Pero not heavy, nothing heavy. Walang heavy game, walang heavy editing or rendering or something. Okay po siya, goods na goods po siya. I think very nice siya pagdating sa price tag niya. Okay, sulit po sa price tag niya. But manage your expectations. Okay, so anyway, kung interesado kayo sa balitang ito, link sa video description. Lipat tayo ngayon sa susunod na balita sa Noipy Geeks. Sa panulat ni Patrick Cañete, Infinix Note 12i, Helio G85, 90Hz display and 50 megapixel camera. Wow, magkano ito? Ito pang itsura niya. So, in fairness, maganda. Naalala ko sa kanya si Note 10, pero yun nga, teardrop ito. Makikita nyo. Pero mukhang okay naman. Design wise, I think goods, impressive to. Magkano kaya? Infinix sadly introduced the Note 12i in Kenya. So sa Kenya pa lang. So ay sumula pa to sa Pilipinas. 12i is the same formula than its cousin half. Ito pa itsura niya, ha? Alright. Ito naman yung sa camera niya and nang nakatagilid na siya. Punta na diretso na siguro tayo sa specs. Uy, okay. Infinix Note 12i specs. Android 12. Unang Infinix, I think, na Android 12. I'm curious. Dual SIM, 6.82 inch. Nice, malaki ang screen. So good to for multimedia and some gaming. Kasi Helio G85 is not bad. Nasa lower mid-range siya. Lower mid-range ang performance. 720p, alright, 90Hz. Dynamic refresh rate. 2 GHz Helio G85, 4GB and RAM. May 3GB na virtual RAM na naman. But again, like I said, huwag kayong papasilaw dito. Always look lang sa actual na RAM, na yung physical na RAM na 4GB RAM lang talaga. So, Mali G52, so dual core na graphics. Good po si Helio G85 actually. So, lower mid-range performance. Goods po ito. 128GB. Uy, nice. 128GB. May expandable micro SD. 8 megapixels sa front with dual flash. 50 megapixel, 2 megapixel and a QVGA quad flash LED sa likod. May headphone jack pa siya. Stereo speakers. By stereo, you mean ba dual speaker? Actually, hindi sinabi dito. 4G LTE, Wi-Fi, hindi sinabi dito kung ang Wi-Fi niya is 2.4 at 5 GHz. Kung ganito, malamang nasa 2.4 GHz lang ito. Pero hoping na kulang lang yung nilagay dito. Hoping na sana support din niya yung 5 GHz kasi marami ng router ngayon na puro may support sa 2.4 and 5 GHz. Sayang naman. Mas okay sa 5 GHz. In my experience lang naman. So, Bluetooth, GPS, di sinabi ko anong Bluetooth version. USB Type-C, 5,000 mAh and 18 watts charging. The Infinix Note 12i cost 20,500 Kenyan. Hindi ko alam kung anong EKS. Basta yan. Sa conversion, that's 9,200. So, I expect natin pala na nasa 9,000 ito. 9,000 to 10,000. So, what do you think? Kung 9,000 to 10,000, tingin nyo, worth it kaya? Anyway, comment section, doon tayo mag-usap. Alright? So, susunod na balita. Sa Android Authority, sa panulat ni Matt Milano, Samsung shows off first multi-rollable phone prototype. So, hindi na nakontento si Samsung. Ayaw niya na ng foldable. Gusto niya naman yan naro-rollable. Naro-roll.
na screen. So ito po itsura niya. Wala bang video? Parang mas gusto ko may video sana. Samsung has shown off several new displays and smartphone form factors at SID 2020. Ko alam kung ano ibig sabihin ng SID, including a multi-rollable prototype. So okay. Ito. I assume ito yung video. Let's watch. Oy, shit. Wow. Oh, lupit. Angas. Oh, laptop. At pwede manood sa likod. Hindi rollable yun, foldable yun. Parang 2 folds yun. 2 folds nga. Asan yung, ayun ang rollable. Yun, naro-roll pataas. Holiness. Ito rollable to, I'm sure. Walang fold eh. And first time ko lang makikita to, promise. Hindi ko to pinanood kanina. So, wow. Magkano yung sigurado, no? 2,000 ano? Masa $2,000, malamang nasa 100k ito. Holy snow. Ang ganda ng screen, ang ganda ng implementation nyo. Oh. Okay. That's oh. Ito na bang future ng smartphone? Parang gusto ko to. Transparent yung display. Oh, ganda. Ang ganda. Ang ganda. Medyo naubusan ako ng words sasabihin, pero maganda. So yeah, parang gusto ko panoorin mamaya later. But anyway, kung interesado kayo, iwan ko yung link dito sa video description. Panoorin nyo, ang ganda, promise. And siguro mas may audio. I don't know kung anong meron sa audio, hindi ko na inano kasi baka makapiright tayo. So yun lang naman, wala naman kaiba, pinakita lang, actually hindi naman binigay other details. Anyway, again, interesado kayo, link nito nasa video description. Lipat tayo sa panghuling balita sa Noy Pigex ulit, sa panulat ni Jermaine de los Santos. 4 data center, 4 companies looking to invest in the Philippines. Alam nyo, bakit big deal po ito? Bakit ko kanina, bakit big deal ito sa ating mga Pilipino, especially sa mga activities at mga trabaho na may kinalaman sa real time, especially yung gamers. Siyempre, ang dami natin mga gamers dito, mga streamers, especially gamers. Kahit sa mga hindi kayo mga professional streamers, mga naglalaro lang kayo sa bahay, naglalaro kayo, nag-game kayo. Bakit big deal po ito sa inyo? Kasi kung ewan ko narinig nyo na itong explanation ito, pero ulitin ko lang kasi ito naman talaga yung tamang explanation niya. Okay. Currently, ang data centers natin ang pinakamalapit is around Singapore, Hong Kong, and China. So, hindi po malapit, malayo. So, yung every pinipindot natin, nagpipindot tayo ng enter sa laptop or nagpipindot tayo ng send sa smartphone natin. Okay? Ibabato pa po yan sa Hong Kong or sa Singapore or sa China or kung saan man pwede na server. Ibabato po yun, tapos saka ibabato, from there ibabato sa receiver natin, kung saan natin papadala. The same goes with kapag nag-games tayo. Kapag nag-games tayo, tuwing pinipindot natin ang pumunta ng kaliwa, yung character, o pumunta ng kanan, yung balik, okay, mabilis yun actually kasi nakakabalik siya within wala pang 1 second, nakakabalik na agad, na bibigay na sa yung speed, yung speed ng response from your pindot to the character's response sa pindot mo, mabilis na yan, millisecond lang. Typically nakakapaglaro tayo, diba, 20 millisecond, 50 millisecond, 100 millisecond, so depende, diba? So may ganong lag, okay, may ganong delay. Although hindi 1 second, pero may delay pa rin yung millisecond na yun, yung 10, 50, 100 millisecond. Kapag ka nagkaroon na ng data center dito sa Pilipinas, hindi man lahat siguro ng games, hindi man lahat ng mga online services or platform, hindi man lahat, pero yung mga services, yung mga games na yon, lahat ng yon na dadaan dito sa mga data center na itatayo dito sa Pilipinas, ang laking boost sa internet speed natin. Kasi from dati, 50 millisecond ang average to 100 millisecond. Bihira ang mga user ngayon nakakaababa ng 40, 30, 12, 20, 10, especially 10 to 5 millisecond. Bihira yun eh. Either sobrang lupit ng server nyo, plus IP address na ginagamit, talagang kayo lang gumagamit, unti lang kayo gumagamit, kaya siguro ganun kabilis. Pero sa mga kagaya namin ng mga normal na Pilipino na nakikigamit na nag-share sa public servers, public IP address,
mabagal eh, mabot ng 50, 100 millisecond, pag minalas-malas ka pa 500 millisecond, 1000 millisecond. So data center, gagawin niya, hindi na tayo tatakbo from, yung data hindi na tatakbo from Philippines to Singapore to China to Hong Kong, papunta sa kung saan server man yun ni Mobile Legends, sa server man yun ni Call of Duty, hindi na tatakbo doon. Dito na sa Pilipinas, iikot lang yung data. Pag bato mo ng enter, pag pindot mo ng pakaliwa yung character, pupunta dun sa kung saan man, sa Bataan yata, Bataan, Laguna, Cavite, yung mga prospect nila. Pag bato, okay, balik agad. Ganun lang kasi kalapit. So kung dati 50 millisecond to 100 millisecond ang average na mabilis na sa atin, ang real time na para sa atin, posible bumaba yan ng 20 average, 10, 5 millisecond, or even 2 to 3 millisecond. Walang 0.1 millisecond pa ngayon, malabo pa yan, parang hindi pa ganun ka ako ng technology natin na 0 millisecond. Wala pong ganun, huwag nyo pong pangarapin nyo muna yun. I don't know kung sino nakaka-enjoy ng 0 millisecond, pero wala akong kilala nakaka-enjoy ng 0 millisecond na tinatawag. Pinakamababa lang yata na super bilis na is 2-3, sobrang bilis na yun, sobrang real time na yun, 2-3 millisecond. Pero siguro kung nandito na nga ang data center sa atin, yung 4 data center na yun, involved sa mga favorite natin mga apps and games, involved sila sa 4 data center na yan, bababa ang average natin from 50 to 100 to 10, 20, siguro, mas maganda siguro mga 10, sana. Again, I'm not sure, hindi ko alam kung ano yung mga involved na games na pwedeng dumaan sa data center na yan, but if they do, na dumaan sa data center na yan, if they do, magkakaroon tayo ng boost sa internet speed plus yung response time, yan, bababa ng 10 millisecond average. Kung swerte ka pa, baka maranasan mo yung 5 millisecond or 3 millisecond or 2 millisecond. So anyway, hindi ko alam actually kung ito yung tinutukoy dito. Pero yeah, hindi pa naman binigay actually yung buong detalye. More on ano lang to, more on yung mga nagpaparamdam. Kasi sabi rito, while Panga did not disclose the names of the firms, so hindi pa nire-reveal, he nevertheless describes them as big players aggressively looking for a site. Consequently, he also suggests how the provinces Laguna, Cavite, and Bulacan are being regarded of areas of particular interest. Actually, may nabasa na kasi ako before. Hindi ito yung article na nabasa ko. May nabasa ko kahapon yata or some days ago. Na yun, ang mga involved, I think, okay, pwedeng mali ako, pero hoping, yung mga involved, Laguna, Cavite, Bulacan, and Bataan. Yun yung mga apat na major key areas na target ng data centers na ito. And I'm from Laguna, so pabor sa akin. And even kahit Cavite, lapit ang Cavite rito eh. So, yeah, malapit. So, hoping, okay? I'm sure hindi pa ito within the year, baka matagal pa to, 2 to 3 years pa to or so. But still, it's a good news and it's a good moving forward sa future tech ng Pilipinas. Yun lang. Anyway, I hope naging helpful or kahit paano, kahit katiting naging informative ang vlog na ito sa inyo. Kung gusto niyo yung mga ganitong uri ng pagmamarites sa tech, don't forget to subscribe, like, and share. So this is Rain Manguera and you were watching Tech Jaryo. I'm out.